Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos sa makapangyarihan. Tayo lahat ay saglit na magsitayo at tayo po ay mag-alay ng panalangin sa Panginoon para po sa bawat sa atin maging handa po sa kanyang mga salita. Uli po aming makapangyarihan Diyos na sa iyo po ang lahat ng kapasimot karangalan. Kami po ay dumudulog sa inyo ng habag at iaalay po namin sa iyo ang buong katauhan at ito po naway maging karapat-dapat po sa iyo ang kailangan po namin gawin ng Espiritu. Guide us, I pray. Inspired us, living your word will benefit, and ito po ay patuloy na tumunuan ang aming pong buong katauhan. Salamat sa iyong salita sa araw na ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay sa inyo lamang kapasintarangalan. Tulungan din po niyo ang lingkod niyo na isang kapanin sa kanyo po ay ngayon sa aming buong katauhan at sa mga nakikinig sa araw na ito. Sa iyo pa rin po ang lahat ng karangalan at kapangyarihan. Sa pangalan niyo po ang Kristo. Amen and amen. Okay? Puri ng Panginoon, tayo po makapunin lahat. At ngayon po umaga ay patuloy po nating itutuloy ang ating pong pagtatalakay sa mga parabola ng Kristo. Bakit natin kasi ito tinatalakay ang parabola nito? Dahil nasabi ko, bahagi ito ng panahon ng biyaya sapagkat ang mga parabolang ito ay may kinalaman po sa takbo ng ating panahon, lalo tigit sa iglesia. Kaya ang iba't ibang mga parabolang ito, halos ito po ay mga 7. Kung hindi ko ako nagkakamali, ay 7 mga parabola na sinabi pa sa Kristo. At ito sa Matthew 13 lang ay maaring ito po yung last na ating pong pag-aralan, ang verse 47 hanggang 50. At nabanggit kanina sa ating pag-aaral na ang parabolang ito o ang talinhagang ito ay nabanggit ang tungkol po sa lambat. So, papansin natin na sabi rito ang kaharian ng langit ay inihahalin tulad sa lambat. So, mapapansin natin bakit kaya lambat. Marami naman dapat paghahalin tulad. Pero bakit lambat? Ayan. Mapapansin natin na ang parabolang ito ay hindi sumasalungat sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa Ebanghelyo. Okay, so kung babasahin natin, ay ito ang pagkasabi sa verse 47. Again, the kingdom of heaven is likened unto a net that was cast unto the sea, and gathered every kind. Mapapansin natin na inihahalin tulad ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog o inugos sa dagat. At ito ay nanghuli ng iba't ibang klase ng isda. Sabi ba yan? Iba't ibang klase ng isda? O lahat ng mga may buhay sa ilalim ng dagat? Sari-saring isda. Nanghuli ng sari-saring isda. Ibig sabihin, walang init sa puwera. Kung ano yung madaanan ng lambat at kung ano yung sumunggab sa lambat, huli. Yun. Kaya nanghuli ng iba't ibang klase ng isda. At nabanggit sa panghuling mga talata na sabi rito, yung mga isdang nahuli, hindi lahat ay pakipakinabang. Meron dong isdang hindi pakipakinabang. Yung mabubuting isda, goldfish, ito ay nilagay sa magandang lalagyan. Subalit yung mga masamang isda at hindi pakinabang, inipon din, subalit inilagay sa apoy. Wow. At ang sabi rito, ganito, inihahalin tulad ng Panginoon ang huling katapusan ng mundo sa verse 49. So shall it be at the end of the world. And the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just, and shall cast them unto the furnace of fire. And there shall be weeping and gnashing of teeth. Papansin natin, ang huling bahagi na sa tayo, kakaiba. Lambat yung pinag-usapan, ba't napunta doon sa yung masama ay ilalagay sa impyerno? So tumutukoy ito sa tao. Alright, unawain natin ang Ebanghelyo nito, ang tungkol sa talinhagang ito. Bigyan natin ang tinatawag na symbolical meaning o yung tinatawag na typology meaning, paglalarawan. Saan ba naglalarawan ang lambat? Yan ang tanong. Kung mapapansin natin, nung ang Kristo ay nagsisimulang mangaral ng Ebanghelyo,
kaagad napansin natin na pumunta siya sa tabing dagat at ang nakita niya roon ay ang magkakapatid na si Pedro at si Andres. At sinabi niya sa dalawang ito, "Di kayo, gagawin ko kayong mamalakayan ng tao." Wala namang kanan ay sumunod naman itong dalawang ito at nasundan pa ng ibang mga mangingisda roon at halos sila ay mga mangingisda. At sinabi ng Panginoon, "Gagawin ko kayong mga mamalakaya ng tao." Ibig sabihin, ang lambat na sinabi rito ay hindi sa literal na lambat. Ito ay tumutukoy sa Ebanghelyo. At ang mga gumagamit ng lambat na ito ay walang iba kung hindi ang mga alagad ng Diyos o ang mga anak ng Diyos. Okay? So, ang lambat ay walang iba na tinutukoy kung hindi ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ito ay naririnig ng lahat ng tao, walang iniitsipwera. Ito ay tumatagos at ang sino mang makarinig ito, pwedeng sila ay mabuting isda, pwedeng sila ay bad fish. Di ba? Alright. So bakit dagat? Hindi ilog. Alam niyo po, pag salitang dagat sa Biblia, ang tinutukoy niyan, di ba, ang dagat magulo, ang dagat ay malawak, ang dagat ay walang kano-ano yung nagbabago, ang ano ng tubig, minsan ay tawag doon, kalmado at minsan ay maalon. Ang dagat ay nagsisimulong sa magulong sanlibutan sa mga tao. Kaya dagat, sapagkat sa dagat nakatira iba't ibang klase ng isda. So, ito ay naglalarawan sa mundong ito na magulo. Na ang mundong ito ay iba't ibang klase ng mga tao ang nakatira. Kaya dagat na ang lambat ay inuhugos sa dagat, ibig sabihin, ang Ebanghilyong ito ay ibinabahagi sa lahat ng klase ng tao sa buong mundo. Okay. So, papapansin natin na hindi lahat ng nahuhuli ng lambat na to ay good fish. Mayroon ditong bad, mayroon ditong mga isdang may tinik, nakakatibo, nakakalason. Kaya yung mga isdang nakakatibo o ibig sabihin nakakatinik, nakakalason, ay hindi ho kinakain ito. Ito ay nisipuera. At sabi ng Biblia, ganito, inihalintulad ng Diyos ang huling panahon ng ating mundong ito. Tumutukoy ngayon sa panahon ng biyaya. Okay, so bigyan natin ng pansin. Kung ang lambat ay Ebanghelyo at salita ng Diyos, ano ngayon ang significance ito sa tao? Well, papansin natin, noong mga nakaraang panahon ng ating pag-aaral, na sa simula pa lang ng panahong ito ng biyaya, ang Ebanghelyo ay kagad ibinabahagi sa buong mundo. Simula't simula sa panahon ng apostolic period ng mga alagad. Papansin natin na mga alagad ay humahayo sa iba't ibang panig ng mga lugar ng kanilang mundo noong panahong yun. Hanggang sa si Pablo ay ginamit ng Diyos at siya ay malawak na ibinahagi niya ang Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng Gentile world. At nakarating pa siya ng Italy, ng Rome. Nakarating siya sa iba't ibang panig ng sanlibutan, lalo tigit sa Asia Minor, sa Turkey, sa India, marahil, at sa buong Roman Empire. At si Pablo ay tinaguriang church builder sapagkat marami iglesiang naitatag ng Panginoon sa pagitan ng taong ito na dati ang pangalan niya ay Saulo. Kung ganon, hindi lahat ng tao nakakarinig ng salita ng Diyos kagad may epekto sa buhay nila. Minsan ang mga taong ito ay ginagamit nila sa salita ng Diyos hindi sa mabuting paraan. At sila sa halip na mabuting isda ay naging masamang mga isda. Anong silbisan ito? Well, alam natin, ang isdang masama, hindi ho nakakabuti talaga. Kasi mayroon diyang nakakalason. Yung lason isda ay nakakamatay. Di ba? Kung tao ang tinutukoy ito, ibig sabihin, hindi lahat ng tao na nakikinig na sa salita ng Diyos ay maganda ang pamumuhay. Mayroon ditong sinasangkalan lang ang salita ng Diyos, ngunit masama ang kanilang mga attitude when it comes to the response of the Word of God. Yung iba rito, nakakasakit. Ibig sabihin nakakasakit, nakakatisod.
Tumutukoy man to sa Kristiyano o hindi, subalit ginagamit nila ang ebanghilyong ito hindi para sa matuwid na paraan ayon sa kalooban ng Diyos, kung hindi sa baluktot na sistema ng kanilang buhay at sinasangkalan ang sa Diyos. Bad fish, mga masamang isda. Ngayon ang tanong, sa mga nakikinig, ikaw kapatid, maging sa live streaming na to, kung halimbawang ikaw ay isa sa mga isda na nahuli ng satan ng Diyos o ng lambat na to, ano bang klaseng isda ka sa harapan ng Diyos? Ikaw ba ay isdang mabuti, napakipakinabang sa kaharian ng Diyos? O ikaw ba ay isdang nakakalason at nalalason mo ang mga tao at nakasakit ka sa ibang mga tao? Well, ikaw at ang Diyos nakakaalam nito. Ngunit higit sa sarili mo, ikaw ang nakakapansin kung anong klaseng isda ka sa harapan ng Diyos. Alalahanin mo kapatid, na pagdating ng end of these ages, or even this dispensation of grace, lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kailan yan? Yan ay mangyayari sa Great White Throne Judgment. Lahat ng tao ay haharap doon at hahatulan sila ayon sa kanilang mga gawa. Kung ikaw kapatid sa araw na to ay isa sa mga taong nakikinig ng Ebanghelyo, huwag mong isangkala ng Ebanghelyo ng Diyos at ang iyong buhay ay hindi mo ituwid sa harapan ng Diyos sapagkat ikaw ay accountable sa harapan ng Panginoon. Ikaw ay tatanggap ng kaukulang parusa ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga sa Matthew, kung ano ang sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo, yan ay tatanggap ng kaparusahan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ni Haring Solomon, merong tawag doon, duty, the whole duty of man is to obey the commandments of the Lord. And whatsoever he's doing, anuman ang kanyang ginagawa, mabuti man o masama, lihi man o lantad, lahat ng ito ay dadalhin ng Diyos sa kanyang hukuman. Well, sa huling talata na ating nabasa kanina, dito sa verse 49 and 50, so shall it be at the end of the world, and the angels shall come forth and sever the wicked from among the just, ihiwalay ang mga masama sa mga matuwid. Pansin natin, lambat ang pinag-usapan at isda, maapunta rito sa mga taong matuwid at masama. Sapagkat, sabi ko nga, hindi siya literal na lambat. Ito ay sa ng Diyos at Ebanghelyo. Ngayon, kapatid, walang isapuira. Mga taong mga tribo o masabi natin mga nitibo, hindi sila isapuira. Sila din man ay naririnig nila ang salita ng Diyos. Alam nyo ba sa kabundukan, wala man silang TV, pero may AM radio sila. At tumatagos sa kanila ang salita ng Diyos. Lalo tingin sa katong lugar. Talamak, meron pong mga gadgets, internet connection, mayroong mga television, and so on. Imposibleng hindi naririnig ng tao ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang lambat na to, o ang ebanghilyong ito, ay nasa-saturate at buong mundo ay halos nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang pangit na resulta nito, hindi lahat ng tao ay nagre-response ng ayos sa ebanghelyo. Kaya sila ay itinuturing ng mga masasama at magbad na mga isda. Well, kapatid, huwag mo lang hintayin ang panahon ng paghukom. Ngayon pa lang, habang ikay nakikinig, ngayon pa lang, habang ikay nagbubulay-bulay sa iyong napapakinggang ebanghilyong ito, kung anong pinapakinggan mo ngayon, yan din, dyan din ibabatay ng Diyos ang kanyang paghahatol sa mga taong nakikinig nito. Kaya nga, habang may panahon, at mayroon ka pang mahabang pribileo o tawag doon, oportunidad, gawan mo ng paraan na mag-response ka ng maayos sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi mo pwedeng takasan ang paghatol ng Diyos. Wala ritong inisipwera, walang nabanggit itong reliyon o grupo ng mga taong religyoso. Wala. Depende kung gaano mo pinapakinggan at sinusunod ang salita ng Diyos ayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya nga kapatid, sa umagang ito, hindi natin pakhabaan ang ating pong pakikinig sa salita ng Diyos ngayon. Dahil maigsi man ito, pero
ang laman nito, kapatid, ay hindi pa natatapos ang kahulugan nito. Akala ng iba, itong parabolang ito'y tapos na sa panahon ng ating Panginoon. Hindi! Kasulukuyan pa lang itong nagaganap. At ngayon sa kasulukuyan, ang Ebanghilyong ito bilang lambat ng Diyos ay kasalukuyan ng huhuli ng iba't ibang klase ng mga kaluluwa at tao sa buong mundo. Dahil ang mga isdang ito ay mga taong iba't ibang lingwahe, iba't ibang bansa, iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang panig ng sanlibutan ito. Anumang kultura mayroon ka, anumang citizenship mayroon ka, hindi ka sa puwera. Ikaw man ay nitibo, ikaw man ay sibilisado, edukado, o walang pinag-aralan, hindi kahit sa puwera, ikaw ay nakikinig pa rin ng salita ng Diyos. Whether it is in cellphone, sa gadget, sa radio, sa TV, o kung saan namang internet connection, hindi kahit sa puwera, ikaw ay isa sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, gaano mo binibigyan ng pansin at ano ang response mo sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay matuturing na mabuti isda? O ikaw ba ay matuturing na masamang isda? Nakakalason ka. Ano ibig sabihin nakakalason ka? Sa halip na ikaw nakakabuti sa kapwa mo, ay hindi. Marami ka pang dinadamay sa paggawa ng kasalanan. Nakakatibo ka, nakakasakit ka. Mayroong mga isdang ganun. Nakakatibo. Ibig sabihin ng tibo yung bang tawag doon? Meron siyang tibo. Parang pagi, parang ano ba yun? Yung catfish. May tinik. Gaya ng hito. Gaya ng pagi, gaya ng tawag doon yung pagka nahipo mo, alam mo ba to? Yung pala nalimutan kong pangalan na islang to. Ganon. Ikaw kapatid, ano ang turing mo sa iyong sarili? Paano mo ibinibilang ang sarili mo? Ikaw ba ay mabuti isda? O ikaw ba ay isdang pangit, nakakasakit, nakakalason? Hindi pakipakinabang. At kung ikaw ay mabibilang doon, hindi ka sa puwera sa paghahatol ng Diyos. Kaya ngayong umaga kapatid, ngayon pa lang, gaya sabi ko kanina, malaki pa ang tsansa mo. At malaki pa ang iyong panahon para pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos at tumugon ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po lahat ay magsayo, tayo po manalangin. Hallelujah! Glory to God. Amin Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sa araw na to. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon upang marinig namin ang Ebanghelyo na lambat. Ito ay inilirawan sa lambat ang satan nyo na ibinabahagi po sa amin. Walang itsapuwera. Anumang klaseng tao, anumang klaseng background ng buhay ng tao, mayaman man, mahirap, dukado man, sibilisado o anuman. Walang isinisipuwera ang satan ng Diyos. Kaya lamang Panginoon, ayon po sa salita, hindi lahat na nakikinig at nahuhuli dito ay mabubuting mga kaluluwa. Meron silang minsang bad attitude, nakakasakit, nakakalason sa kapwa, at maraming nadadamay sa kasalanan dahil sa buhay at estilo ng buhay. Ngunit Panginoon, sa araw na to, nagpapasalamat po kami sapagkat kami ay mga taong nagre-respond sa Ebanghelyo. At ang bulwagang ito, Panginoon, ay isa sa ebidensya ng mga narito o Diyos ay hindi matuturing ng mga masamang isda, kundi ito ay mga good fish sapagkat nagbibigay ng kaluhati at karangalan sa inyo. Tatas po namin ang kamay namin, O Diyos, at ikaw ay aming pinupurit, binawag-away namin ang mga kamay nito upang purihin ka at pasalamatan ka sa ginagawa niyo sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang panahong ito ay saklaw pa rin ang panahon ng biyaya. At ang aming pag-aralang ito ay kasulukuyan nangyayari sa buong salibutan, sa buhay ng mga tao. Purihin ka sa araw na ito, Panginoon. Lahat ng kapasalamat at karangalan ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan niyo po, Panginoon Kristo, ito po aming dalangin at pasalamat. Amen and amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. God bless you all.